Madaling tanong, ano ang pagkakaiba ng balakang na ito sa isa pa? Napakasimple, lahat ng mga kalamnan na nakapaligid dito. Lalo na itong likurang kalamnan na tinatawag na gluteus maximus. At ang tungkulin nito ay protektahan ang iyong balakang mula sa pagkasira dahil sa paglipas ng panahon. Tingnan mong mabuti kung gaano ito kakapal. Kaya sa video na ito ngayon, magkakaroon tayo ng 30 minutong ehersisyo para sa mga nakatatanda upang mapalakas ang gluteus maximus. Para palakasin ang balakang, maiwasan ang pagkatumba at mapigilan ang paglala ng arthrosis. Pero bago tayo magsimula, gusto kitang imbitahan sa Linggo ng Balakang. Mula Pebrero 16 hanggang 22, maglalib ako para ibahagi ang top exercises at payo para gumaan ang pananakit at mapabuti ang buhay mo. Kaya kailangan natin ng upuan, tuwalya, at hawakan ng walis tingting. Alam nyo kung gaano ko ito gusto at isang medyo makapal na libro. Di naman kailangan ng bola, gagamitin ko lang ito para mas makita nyo ang ehersisyo. Pero ang kailangan talaga ay mahabang tuwalya. Simulan natin ang unang ehersisyo mula simple hanggang mahirap gamit ang isometric na galaw. Tandaan mo ito, ang isometric ay mga ehersisyo kung saan may nagaganap na contraction pero walang galaw na nangyayari. May muscle activation pero hindi gumagalaw ang binti. Ano ang dapat nating gawin? Kunin ang tuwalya na mas makapal, pisilin ito, tiklupin ng ilang beses at ilagay ito mismo sa ilalim ng. Kung may bola ka, mas mabuting gumamit ng bola. Gagamitin ko ito dahil mas maganda itong tingnan. Ilagay ang paa sa bola at panatilihing nakabaluktot ang tuhod ng 90 degrees. At mula rito, ang gusto kong gawin mo ay idiin pababa at panatilihin ng 1, 2, 3, 4 at 5. Mararamdaman natin ang pag-igting lalo na sa likod sa gluteus maximus na ipinakita ko kanina. Kukunin ko ulit ito. Magpapahinga tayo pagkatapos magbilang. Tingnan mo, ang laman nito, walang taba. Matatagpuan ito mismo sa likod ng ating balakang at idiin ulit natin. 1, 2, 3, 4 at 5. Gagawin natin ang 10 ulit ng sabay-sabay. Magpapahinga ako dito. Ginagawa ko ito gamit ang bola para makita nyo ng maayos kung paano umaangat at bumababa ang binti. Pero kung tuwalya lang ang gamit, syempre hindi ganoon kalaki ang makikitang galaw. 4 at 5, pahinga. Ulitin natin, pahinga. Idiin natin 1, 2, 3, 4 at 5, pahinga. Punta tayo sa ika-4, ika-4. 4. Itataas ko ang binti, papahingahin ang mga kalamnan. Ididiin, mararamdaman ko ang pag-igti ng kalamnan sa likod ng binti. Pahinga, may 5 pa tayong natitira, pipisain ng malakas. Huwag mong sandalan ang binti, baka mapisa mo ang bola o tuwalya gamit ang lakas ng kamay mo na ayaw nating mangyari. Gusto natin na ang gluteus ay gumana ng mag-isa at ikaw mismo ang makakapiga gamit ang sariling lakas. Pahinga. 7. Tuloy tayo, pigain natin. 8. 2 na lang ang natitira, iniipit ko ang gluteus maximus. Napakahalaga para sa kalusugan ng balakang. 9. Gagawin na natin ang huling ulit, pigain ng malakas. 10. Magpapalit ako. Para lang makita ninyo na gamit ang tuwalya, halos pareho lang, pero iba lang ang itsura kapag tinitingnan. Ilalagay ko ang tuwalya sa sahig. Ilalayo ang paa para makita mo. At ididiin ko ito. Mapapansin mong hindi ito naiipit dahil hindi ito bola. Pinananatili natin ang pagkontra. Pero ramdam ko pa rin ang pagkontra ng kalamnan sa likod ng balakang. Nagre-relax ako. Huminto ako sa pagpiga. Pero mahirap sundan kasi hindi mo nakikita paano ginagawa. Pinipiga ko at tinaas ang paa na dapat nating gawin. Nagre-relax ako. Papalitan natin ito ng bola para mas madaling sundan. Pinipiga ko. 1, 2, 3, 4, 5. Nagre-relax tayo. 3 na. Pinipiga ko ulit. 4, pinipiga ko. 5, sige ulit. Pinipiga ko. 2, 3, 4, 5, 6. Napakasimple lang. Magsisimula tayo sa pinaka-basic at unti-unti tayong uusad hanggang sa makarating sa mas mahihirap na ehersisyo. 7, dinidiin ko. 8, may natitira pa tayong 2. 9, huling ulit, gawin natin ang pagdiin ng unan o tuwalya
o kung ano paman, ng napakalakas para mapiga ang lahat ng mga kalamnan sa likod. Sige, dito ko na lang ilalagay ang bola, hindi na natin kailangan. Pero ang tuwalya, kailangan pa natin at dapat mahaba ha. Gusto nating balutin ang binti at trabahuhin ang gluteus medius, isang gilid na kalamnan para sa kalusugan ng balakang. Tingnan mo, kunin ang tuwalyang yan, idikit ang mga tuhod at pag-ikisin ang mga dulo. Sige, tulad ng nakikita mo, gawin mong parang buhol sa pagitan ng kamay mo, hilahin mong mabuti sa magkabilang kamay. Pwede mo ring balutin para mas malakas ang puwersa. Sige, kasi ang gusto natin ay gumawa ulit ng isometric na contraction. Ayokong galawin ang balakang ko. Gusto ko lang paghiwalayin ang dalawang binti ko ng sabay at malakas. Kasing lakas ng kaya ko. At ang gagawin ko ay maramdaman ang effort sa gilid ng balakang, sa gluteus medius. Anong gagawin ng mga kamay? Pigilan maghiwalay ang tuhod. Hindi pwedeng gawin ito. Walang silbi. Gusto ko lang nandyan ang mga kamay mo. Gumawa ng isometric contraction o contraction ng kalamnan ng walang galaw sa pinakamadaling paraan. Ang isometric contraction ang basihan ng paggaling, pagpapalakas, at ito ang pinakasimple, lalo na para sa mga matatanda. Dalawa na ang nagawa natin, hinihiwalay ko ng malakas. Bibilang ako hanggang 5. 3, pinananatili ko ang posisyon, hinihiwalay ko. 4, tara, gawin natin ito. Hinihiwalay ko ang binti ko. 5, may natitira pa akong 5. Tara, gawin natin. Hinihiwalay ko. 6, tara ulit. Hinihiwalay ko. 7, 2 ulit na lang. Hinihiwalay ko. 8 o 9, di ko sigurado kung ilan pa natitira. 9, gagawin na natin ang huli. Malakas kong hinihiwalay ang tuhod ko. Kaya ng tuwalya ko. Ang kontraksyon ng kalamnan ay ginagawa sa gilid ng balakang at 10. Ayos, isang napakagandang paraan para simulan ang pagtrabaho sa mga kalamnan ng puwit na may magaan na intensity. Ngayon, gagamitin natin ang ating mahal na upuan. Iwan muna natin ang ehersisyo sa puwit dito. Iikot natin ito, pero sa halip na iikot, ilalagay natin ito sa eksaktong lugar na ito. Gagamitin natin ang librong nabanggit natin kanina. Tulad ng nakikita mo, makapal itong libro, may kapal at may bilang ng mga pahina, partikular na 600 pahina at gagamitin natin ito. Pangunahing dahilan ay gusto kong manatili sa isang paa, sa ibabaw ng libro, para magkaroon ng kalayaan na gumalaw ng malaya gamit ang kabilang binti. Magsisilbing suporta ang upuan. Mahalaga ang mga ehersisyong ito para sa matatanda. Kaya gawin ito habang may sandalan tulad ng upuan, muebles o pader. Pinakamahalaga ang kaligtasan, iwasan ang madulas o mahulog. Kumakapit ako sa upuan, itataas ang kanang binti, tutuwirin ang kaliwang tuhod, tapos ilalayo ang binti paatras hanggat kaya. Pag-extend ng balakang ay trabaho ng gluteus maximus. Dito mo mararamdaman ang matinding paghigpit nito. At hindi lang, yan ang gusto ko ring ilabas mo ang dulo ng paa mo. Tingnan mo, dito nakaturo sa harap at dito nakaturo palabas. Ramdam mo. Di ba pag inilalabas mo, paano tumitindi ang pag-contract ng gluteus? Hawakan ng 3 segundo, tapos bumalik sa simula. Mahalagang huwag mandaya. Ayokong yumuko ka paabante. Kasi hindi balakang ang ginagamit, kundi kabilang side lang at dapat hiwalay ang galaw. Dito mismo sa balakang mo. Binti, paa palabas 1, 2, 3, pahinga. Gagawa tayo ng 10 ulit. Paa palabas 1, 2, 3, pahinga. 3 na ang nagagawa natin. Paa palabas. 4, tingnan mong mabuti. Nakapirmi pa rin ang katawan at balakang ko. Binti ko lang ang umaatras. 5, may 5 pa akong natitira. 5. 6, ulitin natin, extend 6. 7, 7. Abot. 8, 4, abot. 9, huling ulit pangalawa. Yan ay palabas at 10. Kumusta? Anong masasabi mo? Maganda, di ba? Kung mabilis kang mapagod, sumakit o hindi komportable sa isang paa, huwag mag-alala. Gawin lang ng 5. Tapos pahinga muna. Ayos ba? Hindi naman mahigpit o mahigpit ang routine. Pwede mong baguhin ang bilang ng ulit.
baguhin ang hirap ng ehersisyo. Depende sa kakayahan mo. Ngayon, sa kabilang paa naman, tatayo ako sa isang paa, tuhod tuwid, bahagyang yuyuko at sasandal sa upuan. Tapos, ilalayo ang paa paatras. Tandaan, ang paa ay dapat nakaturo palabas, hindi pababa, para mas maramdaman ang kontraksyon ng kalamnan. Dito, sa bahagi ng aking gluteus maximus, ulitin natin, paa palabas, hold 2, relax, paa palabas ulit, hold 3. Extension, extension 4. Extension 5. Ayusin ko lang ang pwesto ko. 6 na. Contraction ng tiyan. Pero mas sa puwitan, subukang huwag itulak masyado pa abante. Napakahalaga nito. 7. 3 segundong contraction para mapanatili ang lakas ng kalamnan sa dulo ng galaw. 8. Siyam. Huling ulit, bumalik ako sa panimulang posisyon at uulitin ko ulit. At 10. Magpahinga tayo. Bumaba tayo sa libro. Pero pwede tayong maglakad-lakad ng kaunti. Kung pagod ang balakang mo, susunod nating gagawin ay para sa gluteus medius. Tingnan mo, ipapakita ko ulit. Nandito ang binti ko. Ang gluteus medius ay ang pinakalabas na bahagi ng balakang. Ang likod ay ang gluteus maximus at ang gilid ay ang gluteus medius. Hugis pamaypay ito at mahalaga sa pagpapatatag ng balakang, lalo na kapag nakatayo sa isang paa. Iiwan muna natin ito dito. Sana hindi ito mahulog. Mukhang ligtas naman. Ilagay ulit natin ang librong iyon sa sahig. Siguraduhin nating nasa ligtas tayong posisyon. At gusto kong tumayo ka ulit sa isang paa. Ngayon, gawin natin ang abduction. Ilayo mo ang paa mo hanggat kaya mga 30 to 45 degrees ay sapat na. Siguraduhin na hindi laliko palabas ang paa at laging nakaturo sa unahan. Mararamdaman natin ang contraction ng kalamnan dito mismo sa may balakang kung nasaan ang gluteus medius. Gawin na natin ito. 10 ulit muli nating ibuka. 1, 2, 3. Mag-relax tayo at subukan ulit. Huwag mag-compensate. Hindi ako kikiling sa isang gilid. Hindi ako gagawa ng anumang kompensasyon gamit ang aking gulugod. Kikilos ako ng ligtas gamit ang saklaw ng paggalaw ng aking gluteus. Gluteus medius. 2. Ulitin natin. Ayan, panatilihin ng 3 segundo. 3. Ulitin natin, 2. 5. 11. 13. 14. 16. 22. 22. 25. 30. 20. 21. 28. 34. 39. Huling ulit ng lateralization 30. 40. 44, 45, 46, 47, 48 ng likod at gawin ang parehong bilang ng ulit gamit ang kabilang paa. Tandaan, 51, 52, 52, 53, 55, 56, 57, 59. Una ang kamay ko sa antas ng baywang at ibinubuka ko ito palabas 60. Ilagay ito sa labas ngunit ang dulo ng paa ay laging nakaharap sa bahagi 61, 62, 63, 63, 67, 73, 65, 66, 74, 70, 75, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 72. 7. Tuwid ang binti, pareho ang sumusuporta at ang inilalayo, 8. Siyam, huling ulit. At 10, ilapag ang paa sa sahig. Magpahinga tayo sandali. Maglakad-lakad tayo para ma-relax ang balakang. Kunin natin ang libro. Hindi pa natin ito kakailanganin ngayon. Kunin natin ang baston at gagawa ng komplikadong galaw. Ang galaw ng bisagra na tinatawag ko ay isang komplikadong galaw dahil nakatuon ito sa pagyuko ng balakang.
Isang bagay na madalas nating nakakalimutan na iniiwasan natin kapag, halimbawa, kumukuha tayo ng isang bagay. Kapag gusto nating mag-squat, mahalaga ang tamang pagyuko ng balakang o galaw ng bisagra para mapanatili ang kalusugan ng ibabang likod at balakang. Ganito ang tamang paraan. Sa kabilang braso, ilalagay natin ang baston na ito. Gusto ko na parehong puwitan at batok ay nakadikit sa baston. Ilabas mo ang dibdib at panatilihin ito gamit ang braso. Ngayon, tingnan mo. Medyo ihihiwalay natin ang mga paa. Bahagyang palabas ang dulo ng paa. Gusto ko yumuko ka pa abante. Yumuko ka, yumuko ka, yumuko ka, yumuko ka, yumuko ka, yumuko ka ng eksakto dito sa bahagi ng balakang. Subukang huwag paghiwalayin ang baston mula sa puwitan o batok at pwede mong hawakan ito gamit ang iyong mga kamay para mas dumikit habang ginagawa ng tama ang galaw. Tatayo ulit tayo, huminga tayo at bababa. Gaano kababa dapat bumaba? Well, bawat isa ay aabot lang kung hanggang saan kaya. Napapansin ko na kapag umabot ako sa puntong iyon, nagsisimula ng lumayo ang baston kaya hindi tayo mandadaya. Laging gagawin natin ang ehersisyo ayon sa ating kakayahan. Bababa ako hanggang dulo at babalik. Anong ginagawa ng gluteus dito? Well, nag-e-extend din siya ng balakang. Pero sa pagkakataong ito, imbes na igalaw ang binti, ay ibinabalik niya ang katawan sa orihinal na posisyon. Ito ay ibang paraan para palakasin ang gluteus. Yuyuko ako hanggat kaya ko at babalik. Nakalima na tayo. Palitan natin ang kamay para maging pantay ang galaw. Ilalagay ko ulit. Diretso dikit ng batok, dikit ng puwitan at bababa hanggat kaya ko. Napapansin ko na kung bababa pa ako, tingnan mo anong mangyayari. Lumalayo yung baston, kaya mas mabuting manatili lang doon. Isang baba ulit. 2. Bababa ulit ako. 3. Bababa tayo. 4. Huling ulit. At 5. Napakagandang trabaho lalo na sa bahagi ng balakang, pero pati na rin sa bandang lumbar, isang bahagi na kadalasan ay mahina tayo. Pahihintulutan kong ilagay muna dito ang baston. Lilipat tayo sa susunod na ehersisyo, ang ehersisyo ng lunge. Magandang ehersisyo rin ito para palakasin ang mga kalamnan ng gluteus. Hindi ko nabanggit kanina, pero sa mga ehersisyong ginagawa natin sa ibabaw ng libro, parehong gluteus maximus na itinutulak pa atras at gluteus medius sa gilid, pwedeng gawing mas mahirap kung maglalagay ng pabigat sa may bukong-bukong para mas malakas ang resistensya laban sa gravity. Simulan natin ang finta. Pwede nating iwan ang librong ito dito dahil makakatulong din ito para gawing mas mahirap ang ehersisyo. Ang kailangan lang gawin ay ilagay ang isang paa sa ibabaw ng upuan. Gusto kong siguraduhin mong nakaharap ka ng maayos. Ang mga dulo ng paa ay parehong nakaturo sa unahan. At gusto kong itulak mo ang balakang mo paabante. Siguraduhin mong laging tuwid ang linya mula balikat hanggang paa, hanggang bukong-bukong. At huwag kang yuyuko paabante habang ginagawa ang ehersisyo. Ang mahalaga dito ay ang paglipat ng bigat. Sa ngayon, nasa kanang paa ko ang bigat ng katawan ko. At kapag yumuko ako paabante, mapupunta ang bigat sa kaliwang paa na siyang nagtatrabaho ng husto. Hindi mo man kita, pero sa bahagi ng gluteus ang trabaho. Yumuko ako paabante, gagawin ko ito gamit ang kabilang paa para mas makita mo. Sa unang beses, yumuko ako paabante, pinanatili ko ang tensyon sa likod na bahagi. 1, 2, 3, at bumalik. Ano sa tingin mo? Habang mas yumuyuko ka paabante, mas mahirap ang ehersisyo. Pero huwag mo ring sobrahan. Ang mahalaga ay may konting tensyon lang. Kung komportable ka na bahagyang yumuko paabante, ayos na yon. Hindi mo kailangang lumampas pa. Dapat ang bawat ehersisyo ay naaayon sa kakayahan mo. Ang mahalaga ay tama ang pagganap mo ng ehersisyo. Huwag kang yuyuko paabante at maramdaman mo ang tensyon sa likod na bahagi ng hita. 4, gagawa pa tayo ng 6 sa bawat paa, 10 lahat. 5, 4, 5. Mas kaunti, walang puwersa. 8. Nakapatong lang sila sa hita ko. Kung alisin ko, wala namang mangyayari. Ayokong gamitin mo braso mo. Gusto ko ehersisyo talaga ito sa binti.
Walang daya. Kung hanggang dito hindi mo na kaya, hindi mo na kailangang yumuko pa ng mas pasulong. Laging gawin ayon sa kakayahan mo. Huling ulit, palitan natin ng kabilang side. Itapak ang paa sa sahig. Maglakad sandali kung kailangan mong mag-relax sa balakang. Tumayo ng tuwid, ang mga paa ay nakaharap sa unahan. Yumuyuko ako, balakang ko ang nauuna. Paglipat ng bigat mula likod sa harap. Isa, relax lang. Ulitin natin. Anim, tulad ng nakikita ninyo, unti-unti nating pinapataas ang intensity ng routine. 7, para ikaw ay manatili sa antas kung saan ka pinakakomportable. 8, siyam. Kung madali para sa iyo ang ehersisyo, palagi mong pwedeng gamitin ang libro para itaas ang suporta ng paa. Kapag mas mataas ang paa, mas mahirap ang ehersisyo. Kaya tandaan mo yan kung sobrang gaan ang ehersisyo para sa iyo. Magpapatuloy tayo ngayon sa isang mas agresibong pag-extend sa bahagi ng balakang na talagang maganda at gustong-gusto ko at nagdadagdag ng muscle contraction at hirap sa mga nakita natin kanina. Nagsimula tayo sa mga isometric na ehersisyo, pagkatapos ay mga mas analitikong ehersisyo. Ngayon ay gumagawa tayo ng mas functional na mga ehersisyo. Pupwesto ako ng kaunti pa sa harap. Ayan, mula dito gusto kong sumandal ka gamit ang mga forearm mo sa likod ng upuan, maaaring muebles o mesa, at ibaluktot ang isa sa mga tuhod mo at itulak ito paatras. Gusto kong itaas mo ang paa na iyon hanggang ang talampakan ay nakaharap pataas, parang may dala kang tray ng inumin sa isang mesa sa restaurant. Itaas mo. Panatilihin mo ng mataas hanggat kaya mo. 2, ulitin natin. Panatilihin mo ang paa ng mataas hanggat kaya mo. 3, mahalaga na hindi mag-arko ang lower back. Huwag masyadong gumalaw. Gusto nating ihiwalay ang ehersisyo sa balakang lang at alisin ang anumang galaw sa lower back. 5, ulitin natin. 6, hiwalay na paggalaw ng balakang. 7, 8, siyam. At 10, magpahinga tayo. Sumandal tayo ng dahan-dahan. Huminga tayo ng kaunti. Suriin natin ang balakang kung masakit. Maglakad tayo ng kaunti. Kung hindi masakit, simulan natin sa kabilang binti. Parehong mekanismo. Sige, gusto kong sumandal ka. Parehong mekanismo. Hindi ko na malayan. Nakagawa ako ng tugma. Hindi ko na malayan. Nakagawa ako ng tugma. Nakasandal ako sa aking kanang binti. Ibinabaluktot ko ang kaliwang binti at mula rito. Itataas ko ito pataas. Sinusubukang panatilihin ang neutral na posisyon ng aking katawan at ng aking lumbar area. 2. Ulit tayo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, siyam. At 10, nagpapahinga. Sinusuportahan ang paa, dahan-dahang bumabalik at nararamdaman ko ang sensasyon. Napakagandang ehersisyo para mapalakas ang buong bahagi ng puwitan. Ayos, malapit na tayong matapos sa mga functional na ehersisyo. Gagawa tayo ng 2 set ng squat, isa na mas madali at isa na medyo mas mahirap. Ang una ay tinatawag na sumo squat. Ayos at napakadali lang nito. Kahit na ikaw ay 70 o kahit 80 taong gulang, kaya mo itong gawin ng walang problema. Ibubuka natin ng malapad ang mga binti, parang sumo, at ituturo ang mga daliri ng paa palabas gaya ng nasa screen. Lumapit din tayo sa isang upuan, pader, o kasangkapan. Muli, kumikilos tayo sa loob ng isang ligtas na kapaligiran. Gusto kong bumaba ka ng sobrang dahan-dahan.
Ang bentahe ng squat na ito ay laging palabas ang tuhod kaya walang panganib masaktan. Sa totoo lang, ang squat ay isa sa pinakamabisang paraan para palakasin ang tuhod at balakang, kahit hindi ito binibigyang halaga ng maraming profesional. Bababa tayo. At kung makaramdam ka ng kaunting sakit dito, ayos lang. Manatili ka lang dyan ng ilang segundo at bumalik sa panimulang posisyon. Kahit hindi mo akalain, ang paggawa nito ay isa ng squat. Ayos? Hindi mo kailangang magbuhat ng 200 kilo sa likod mo para lang makagawa ng squat. Sapat na ang bumaba. Manatili ng ilang segundo ayon sa kaya mo at sa saklaw mo. 2, kung kaya mong bumaba pa, sige lang. Bumaba ka pa, walang problema. Hanggang saan ka pinapayagan ng katawan mo, ituloy mo lang. 3, kung kaya mong gawin nang hindi hinahawakan ang upuan, gawin mo. 4, kung gusto mong ilagay ang mga braso mo sa harap, pwede mo ring gawin iyon. 5, gaya ng nakikita mo, walang katapusan ang mga opsyon. Kung gusto mong ilagay dito ang mga braso mo, pwede mo ring gawin iyon. 6, kung gusto mong magbuhat ng galon na 5 litro sa pagitan ng mga braso mo, pwede rin. 7, basta't naaayon sa kakayahan mo. 8, 2 na lang. Ilan? 20. Huling ulit. Baba at 10. Huminga at magpahinga muna tayo. Maglakad para ma-relax ang balakang at binti, tapos tatapusin natin sa klasikong squat na medyo mas mahirap. Ngayon, sa halip na ibuka ka ng todo ang binti, gagawin ko ito sa gilid para makita ninyo mula sa ibang anggulo. Paghiwalayin natin ng kaunti ang mga binti. Hindi masyado. Ang dulo ng paa ay bahagyang palabas. Hindi rin masyado. Hindi tulad ng dati. Mga 45 degrees lang. At mula rito, kakapit tayo sa upuan na nasa harap natin at magbe-bend tayo ng husto dito sa bahagi ng balakang. Tandaan mo yung ginawa natin gamit ang stick. Ngayon, halos pareho pero mas mababa tayo at gagalaw ang tuhod. Tingnan mong mabuti. Parang gusto kong umupo sa isang upuan na nasa likod ko mismo. Bababa ako hanggat kaya ko. Tapos babalik. Komportable ka kahit mababaw lang. Perpekto. Gusto mo ng mas sporty na galaw at mas malayong abot, depende sa level mo. Siguraduhing palabas lagi ang direksyon ng mga tuhod. Hindi kailanman. Ewan ko kung makikita sa kamera na yan. Hindi natin dapat gawin sa mga tuhod ang pagdikit ng mga ito dahil ito ang maaaring magdulot ng panganib sa kaligtasan mo. At iyon ang dahilan. Inilalagay natin bahagya palabas ang mga paa. I-flex ang balakang, parang uupo ng mababa tapos balik. Panatilihing tuwid ang lower back. Ginagamit natin ang upuan para maiwasan ang ganitong galaw dahil ayaw natin nito. Gusto nating panatilihing nakataas ang dibdib, ang ulo ay mataas. 4 na, gagawa pa tayo ng 6 pa. 5. 6, 4, siguraduhing umaabot ka palagi sa antas na komportable ka. 7, 11. 8. 9. At 10 ay isang routine para sa mga nakatatanda, pero sinisiguro ko sa iyo na talagang nakakapagod ito. Sige mga kaibigan, dito na nagtatapos. Umabot ng 28 minuto ang routine natin. Sana nagustuhan mo ang mga simpleng ehersisyo. Simple sa simula, mas mahirap sa pangalawang bahagi at mas komplikado pa ngayon sa dulo. Ako ay gumawa lang ng isang set ng 10 ulit ng bawat isa sa kanila. Pero kung gusto mong magdagdag ng extra na set, o kung gusto mong tanggalin ang kahit anong ehersisyo na hindi mo gusto, pwede mo itong gawin. Isipin mo na hindi ito isang mahigpit na routine, kundi isang flexible na bagay na pwede mong baguhin ayon sa gusto mo at sa iyong mga pangangailangan. Tandaan mo na mas mabuti pang gumawa ng ehersisyo kahit maliit lang ang galaw ng kasukasuan o kahit isometriko kaysa wala kang gawin kahit ano. Yan ay isang bagay na lagi mong dapat tandaan. Taos puso akong nagpapasalamat sa iyo. Salamat sa iyo sa pag-abot hanggang dulo. At umaasa ako na maibabahagi mo ang routine na ito sa mga nakatatanda na nahihirapan ng kaunti sa pag-eehersisyo. At sana hindi lang routine ang maibahagi mo kundi pati ang iyong oras para magawa ninyo ang mga ehersisyo ng sabay. Magpapaalam na ako at umaasa akong magkita tayong muli sa susunod na live session. Paalam mga kaibigan!